following quantities expressed in meters? 4.30. So ito baka maraming matitrick dito sa problem na to. 4.30 plus 1.6523 plus 0.015 meters. Ang answer po ay 5.9673. 5.9673 meters. Nasa choices siya pero wrong Pagka quantities kasi yung pinag-uusapan natin, pagka ito lang sana yung pinaan sa'yo, ang sagot mo agad, letter A. Diba? Pero quantities kasi yung involved, ibig sabihin po is i-consider yung significant figures. Quantities is may mga units yan, meters, kilograms, or kung ano man yung unit na ginamit. Okay? And isang rule kapag nag-a-add ka ng mga quantities is ipa-follow mo yung pinaka mababa po ang decimal place. Okay, 4.30 yun. So hanggang, or ipa-follow natin is 2 significant figures lang. Okay, ito, yung 4.30. So yan yung ipa-follow natin. Kaya i-round off mo siya sa 5.97 meters. 3 significant figures, sorry. Ipa-follow natin yung least ang significant figures niya. Ito, least significant figures ito. 3 significant figures only. Siya yung pinakamababa. The rest is matataas na. Ilang significant figures to? 2, 4, 5. Ito, ilang significant figures? 2 na significant figures. Hindi kasama yung 2 0. Ganyan na rule. Ay, hindi. Kasama pala. Quantities nga pala to. Okay, so follow natin is 4.30. At saka isa pa na rule natin sa addition is yun nga, yung decimal places niya, 2 siya. Kaya hanggang 2 decimal places lang. So letter D yung sasagot natin. Wrong ko din to nung una Kala ko letter A na siya. Follow natin yung so ito is 2, 4, 5. 4 significant figures to. Kasama yung 0.01, 5.0, ito 0.0. Okay, so yan, sinerch ko nga pala to. Yung rule pala na significant figures is applicable siya sa multiplication and division. Tama to i-clear out natin dito para kung sakaling multiplication and division yung ibigay, may idea tayo. So for multiplication and division of quantities to involving significant figures, yun yung ipa-follow mo yung, sige, sulat ko na lang. Ang ipa-follow natin is final answer should have ito kasi mga basic lang pero nagkakamali pa tayo. Even ako aminado. Medyo hindi ko kabisado yung rule pag significant figures. So dito pag multiplication and division of quantities, final answer should have least, should follow the least significant figures. Kunwari, nag-multiply ka ng 1.82 times 0.01. So, ano kaya ang final answer natin dito? So, additional info lang to para klaro ko lang yung sabi dyan. Times 0.01. Ito. So, ang sagot natin, 0.0182. So, dapat, ang i-follow natin, ilang significant figures pa to? Di ba 3? Ito naman, isa lang ang significant figure niyan. Ito lang. And zeros to the left niya is insignificant. Okay, so one significant figures lang dapat. Sabit lang. Pangit yung in-example ko. Gawin ko kayang 5 to. Makatataas na 1.82 times 0.0.
At 0.091. Okay, 0.091, dapat one significant figure lang. So 0.1 ang sagot. Diba? Kapag i-round off natin to one significant figure. So ang answer po is 0.1. And sana nasundan. Dito naman tayo sa addition and subtraction dito sa ginawa ko. Hindi pala siya significant figure. Okay, correct lang natin yung nabanggit ko kanina. And so, sa addition and subtraction, final answer should follow the least decimal place. This number of decimal place. Yan. Kasi napaisip ako kanina sa sinabi ko, kaya sinesearch ko po ito saglit lang. Note na lang, no? Ang significant figures nito kasi dalawa. Ito tatlo. Ito naman 2, 4, 6. 6 ang significant figures niya. So, hindi natin i-follow yung 2 na significant figures, kundi yung mababa ang decimal place. Ito, 4.30. 2 decimal places lang po siya. Okay? So, yun yung i-follow natin. Kaya, yung final answer po, 2 decimal places din. 5.97. And so, I hope na clear out. Pag hindi naman, no, message nyo lang po ako. Kasi even ako na-confused dito sa sabi ko. And 7 na tayo. An engraver who has normal eyesight uses a converging lens. Ay, na-picture nyo na ba pala? Paki-retake nyo yung picture na ito, no? Mali yung isa kanina, yung explanation natin. Okay, dito tayo sa 27. An engraver who has normal eyesight uses a converging lens of focal length 8, which he holds very close to his eye. At what distance from the work should the lens be placed? And what is the magnifying power of the lens? At what distance from the work should the lens be placed? So, distance, object distance ang hinahanap natin dito sa pagkatanong niya. Okay, object distance. Hinahanap. Ang meron lang tayo, focal length. Okay, take note, ang ginamit po ng lens is converging, converging ang lens niya. So, pag converging lens, positive ang focal length. Okay, and isa pa po na additional note ninyo, no? Pagka magnifying glasses, di ba, parang papalakihin niya yung kaya nga magnify. So, convex lens ang ginagamit. Converging lens or convex lens. Ito, hindi ko siya ma-solve nung una, honestly. Kaya inaral ko po siya. So, meron palang, kasi saan ka kukuha ng DI? Napaisip din ako walang DI, walang pagkukunan ng DI. Kasi kung may DI sana, direct formula tayo yung 1/f, 1/DI plus 1/DO. Ang kaso, focal length lang yung meron tayong given. So, yung DI pala, engineers, pagka ganyan, fix po siya na 25 cm. Okay, ito po yung explanation niya. So, for virtual, erect, and enlarged image, forms at a distance of distinct vision of 25 cm. So, kung gusto pala natin ng maximum na magnification, ang ina-assume po na DI, so for maximum magnification, ina-assume lang pala yung DI. Assume DI, di pala assume. For maximum magnification, DI is 25 cm. Okay, tandaan natin to. Okay, so nasundan. Isa pa pong bagay, di ba pag nagmamagnify kayo, engineers, napansin nyo ba, yung gamit ni Conan, kunwari, mga mahiling dyan sa Detective Conan, yung magnifying glass niya, di ba, pagka minagnify ng isang bagay, upright yung namamagnify, nakatayo, hindi baliktad yung nakikita mo. Kumbaga, dahil erect yung image, ang DI po ay negative 25. So, in magnifying an object
image is erect. Upright. Image is erect. Therefore, negative ang DI. Okay, so ito yung dalawang note natin, pakitandaan. So, in magnifying object, image is erect, therefore, ang sign ng DI is negative. Isa pang bagay, anong value ng DI? So, for maximum magnification, we are assuming DI to be 25 centimeters. Then, with that, nasolve na po natin ang DO. So, 1 over 8, 1 over negative 25, plus 1 over unknown DO. Solve na natin. Ang DO natin, therefore, is equal to 6.06 centimeters. Sundan, or 6.1 na lang dahil na nasa choices. Sulat ko na. Diyan na. Sulat ko na lang dito sa ibaba. Ito yung isang note. Pangalawang note. We have virtual image. Erect yun. So, negative ang DI. So, yan yung dalawang note natin in solving this problem. 6.1 centimeters. So, possible answers natin, it could only be B or D. So, solving na for magnification. Magnification is the ratio of DI to DO. And then, absolute po yan. Kaya kahit wala ng sign. So, this is 25 over DO na 6.1. So, magnification is 4.1 diameters. Or 4.1 yung magnifying factor. So, letter B. Sagot. Okay na? Sige. Okay, number 28 tayo. Two leg balls whose masses are 5 and 5.5 are replaced with their centers 50 cm apart. With what force do they attract each other? So, meron tayong force of attraction or gravitational force, Fg. G is equal to m1 times m2 over d squared. Yung G natin, gravitational constant, nasa calculator po yan, constant 39 times 5 kilos, 0.5 kilos over 0.50 square. Yan, 0.50 meters square. So, ito yung dalawa nating masses. So, ano yung parang force of attraction nila, kumbaga. Yan, Fg. Due to their masses or weight. So, type nyo lang yan sa ating calculator, constant 39. Yung naalala ko, constant. Oo, yan. Times 5 times 0.5 divided by 0.5 squared. So we have 6.67 times 10 raised to negative 10. Siyempre, as a unit of force is Newton. Letter A. Yung square ko ba? 0.5 square. 0.50. 5 kilos.
50 kilos and then 0.5 square. Tama naman, no? So, letter A yung sagot. And the letter C. C. A dapat. Next, number 29. The moment of inertia of an object is dependent to all of the following except one, angular speed. Lahat na dependent. Huwag na sa formula. 30. 30 tayo. The frictional force is independent of the area of contact. Ang frictional force, ito po ang formula niya. Coefficient of friction times normal force. Hindi siya nakadependent sa area ng contact. Kumbaga, kunwari, ito yung flooring mo. Yan, ito yung flooring natin. Tapos naglagay ka dito ng pahaba na box. Payat, pero, tapos naglagay ka ng box, pinahiga mo naman siya. Parang ganyan. Pahiga or nakatayo. Same lang kaya ang frictional force pag tinulak mo siya. Same object to. Pinakita lang natin na ang area of contact dito sa unang box, ito. Yung area of contact naman sa ikalawang box, ito naman. So, papaisip ka, pareho silang nakalapag sa flooring. So, magkaiba yung area, di ba? Pero take note, yung frictional force po nila is hindi nakadepende sa area of contact. Ang nakadepende siya sa coefficient of friction ng floor at saka yung object, saka yung normal force. Ang normal force, mga sir, yan, normal force is same lang sa weight. Kaya patayuin mo man yan o pahigain, yung weight niya pareho. So kahit yung area of contact is magkaiba. Okay, next 31. What do you call the spectrum formed by the dispersion of light? Emission. Yung context clues. Dispersion or emission. Next. What is the period of vibrating object which has an acceleration of 8? Pa-highlight na lang yun. Ito no, period of vibrating object, T is equal to 2 pi square root of the length over the area. Area acceleration. So, length niya is 1 meter. Acceleration is 8.02 meters per square second. So, magbabibrate yan 2.22 seconds. Yung pag-oscillate na. Period is time. Okay, next, number 33. Shine natin yung time ng 2 hours lang allotted for quizzes kasi a lens has a convex surface of radius 20 and a concave surface of radius 40 and is made of glass of refractive index of 1.54. Compute the focal length of the lens and state whether it is a converging or a diverging lens. Okay, direct formula. 1 over f is equal to n minus 1 radius nung una minus radius nung ikalawa. Ano? Radius. Yan. And yan lang po kasimple. 1.54 minus 1 1 over 20 minus 1 over 40 cm. So ano ang focal length natin? Chip solve mo na lang para safe yung final answer. Focal length is positive 74 cm. So it is, pag positive focal length, converging.
Okay, next 34. The hydrostat, basta about pressure, Pascal's law yan. Pwede natin. 35. Ibig sabihin nito, ay, masyado ng deep. Basta may law si Pascal about pressure na at any, kunwari, pag nag-submerge ka ng object sa tubig, yung na-experience ng pressure at any side is pare-pareho. Next, 35. A spaceship is 75 meters long according to an astronaut on the ship. As it travels away from the Earth, scientists on the ground measure the length of the ship to be 50. How fast is the spaceship traveling away from the Earth? So, this is a time dilation, length contraction pala. Na-explain ko na rin to nung lecture ng physics natin, na kapag ang isang object nagta-travel po, like yung spaceship, nagta-travel ng halos speed of light kabilis, ang tendency is nagko-contract yung length nila, parang lumiliit. Ang effect naman niya sa time, bumabagal po ang time nila, sila ng mga nasa spaceship. And then, ano pa ba? And mass, kapag nag-i-infinite naman ang mass ng spaceship na yan, kapag halos mag-travel na yan ng speed of light. Kaya sinabi namang contraction, ito, length contraction. Di ba yung spaceship, nag-travel siya ng sobrang bilis. Yun yung tanong eh. How fast is the spaceship traveling away from the Earth? Dahil sa sobrang bilis na halos umabot sa speed of light yan, see? Diba? Halos umabot na siya sa speed of light. Yung length ng spaceship nagko-contract, lumiliit. Which is pinatunayan ng isang scientist na nasa Earth. Originally, yung spaceship po is 75 meters long, pero dahil nga sobrang bilis ng travel niya, according dun sa scientist na nasa Earth, tumingala siya o gumamit siya ng instrument na measure niya na ang length na lang ng ship 50 meters. So, in conclusion, nag-contract yung length po ng spaceship. So, using length contraction formula, yung gagamitin mo. Lorentz factor times length equals LS. Tandaan nyo na lang siguro to, where Lorentz factor is equal to 1 over square root of 1 minus v over c square. Tapos, ang LM, lagi to pakinote na lang. LM is always less than LS. Length niya pag stationary, ibig sabihin is 75. Pero nung naggumagalaw na siya, moving 50 meters na lang. So, ito is length niya stationary or at rest. Ito naman, length niya moving. Okay, so substitute tayo ng formula. 1 over 1 minus v, unknown yung v, over c squared equals times lm natin. Ano bang mas malaki? LM ba or LS? So, automatic, ang LS natin ay mas malaki, 75. Ang LM naman natin ay 50. Mas maliit. So, this is 50 equals 75. Okay. So, cancel na natin yung V. Tingnan mo yung choices. Yung V po na hinahanap natin, yan ito yung hinahanap V. Yan. Yung V na hinahanap natin, tingnan mo yung choices. Puro siya in terms of C. So, parang nag-cancel yung C at saka yung C dito. Okay? Shift solve mo ngayon. 1 over square root of 1 minus V squared times 50 equals 75. So, V is equal to 0.745. Yan yung ating final answer. Try natin kung natapos nga makakuha ay mali. So, 50 over square root of 1 minus
ship sod. Yan, 0.7459. Letter C yung sagot na. So yun lang pala ako, para hindi ko makalimutan lang yung formula. Para tandaan ko is eto nga. O kaya kung sakalin, hindi mo maalala kung anong mas malaki, LS or LM, pag itrinay mong pagbalik ka rin to, yung 50 pinutang mo doon, tapos yung 75 dito, I think cannot solve yung problem. Or wala na rin lang sa choices. Can't solve siya. Try na natin. Para na pagbaliktad mo yung naalala ko. Ayan ang tagal. So, yan, can't solve. So, huwag ma-intimidate pagka mga ganyan yung problem. Ito lang siguro, huwag mong kakalimutan yung Lorentz factor. Formula natin yan sa lahat ng ano bang topic ko ni Einstein? Relativity. So, meron yung Lorentz factor natin. Okay, next, number 36. 600 Newton object. So, weight ng object, kasi ito yung ating object. And ang weight niya is 600 Newton. I-accelerate natin siya. Target natin is ipapamove natin siya sa acceleration na 0.70 meters per square second. Now, how large an unbalanced force must act upon it? So, ito yung hinahanap. Ano ang force ang i-apply? Diba? Ang formula ng force natin, Newton's formula, mass times acceleration. May acceleration ka na, ang problema na lang po natin ay mass. Okay, so using weight, mg. So, this is 600 Newton, m times 9.81. So, mass ng object, pakita sa calculator, correct me if I'm wrong, 61.16 kilogram. Then, yun yung gamitin natin dito in solving the force needed to move the object horizontally. Diba? Papagalawin natin siya sa ganyang desk. Anong force ang i-apply natin? So, this is 61.16 kilos times 0.70. So, ang force, pushing force na kailangan is equal to 600 over 9.81 and 61.16 times 0.7. Answer is 43 newtons. Ito yung i-apply mong force. Kasi pagka mas mababa sa 43 newtons, baka hindi mo matulak yung matutulak mo man yung box, hindi ganyan kabilis, yung 0.7 na acceleration. Kasi may bigat nga siya, yung weight niya, kailangan mo i-consider. 600 newtons.